Hello everyone! Kahapon nga ito at ginagaya ko nga itong aming kanin. Nagkayayaan nga kami na doon na kumain sa aming mga biyanan kung saan nga doon nga din nakatira itong si Tomato. Nakauwi na nga pala sila galing sa Laia kaya pupunta nga daw sila ngayon sa sementeryo. At sasama na nga din kami kahit nakapunta na nga kami nung November 1. Nang mailipat ko na nga itong kanin, sabi ko nga kay Kaka ay ibigay na nga niya ito sa kanyang tatay at siya na nga magdala. Nakagayak na nga silang lahat at ako na nga lang yata ang iniintay at eto nga at nag-aayos pa nga ako ng sarili ko. Alam niyo naman tayo mga nanay, bago nga natin maasikaso ang sarili natin, ay marami pa nga tayong dapat na unahin. Binibilisan ko na nga diyan ang pag-ayos sa sarili ko at eto nga si Kaka sumisingit pa nga dito. Pinapakita nga niya itong maskara niya at isusuot nga daw niya pagpunta namin sa sementeryo. Ewan ko na lang talaga kung ikaw ang makakapanakot doon o baka naman ikaw talaga ang matatakot. Pasensya na nga kayo kung ako na naman nga ang nagvo-voice over. Dahil usapan nga namin ni Kaka ay halinhinan na nga kami. Para nga hindi lagi nasisilip o nare-report ng mga basher. Iniisip kasi nila ang bata pa ni Kaka pero siya na nga ang pinagtatrabaho namin. Sabi ko naman hindi nga ito trabaho kundi bonus nga lang ito sa amin. Hanggat nag-enjoy nga siya sa ginagawa niya ay itutuloy at susuportahan nga namin siya sa pagbablog na ito. Pero kung ayaw na nga niya, ako na nga ang sasalaw nito at ako na nga lang ang magbablog. Ayaw nyo nun, vlogger na ang nanay niya. Siyempre kahit papano nagkakaroon pa rin nga kayo ng update sa kanya. Kinausap ko nga rin pala siya kung magbablog pa rin nga siya kapag high school na. Sabi nga niya bakit naman daw ititigil niya ang pagbablog. Sabi ko nga sa kanya, syempre nagbabago nga ang takbo ng isip lalo na kapag nga high school na. Dahil nung ako nga ay nag-high school na ay mas naging mahihiyain na nga ako. Sabi ko nga sa kanya baka pag high school na siya ay mahihiya na nga din siya. Lalo na nga kapag yung mga bagong classmates niya ay makikita nga itong mga videos niya nung maliit pa siya. Pero sabi nga niya okay nga lang yon dahil gano'n naman talaga ang buhay ng vlogger. Sakay na nga pala kami nito sa jeep at mas malaki nga ang kaibahan nito kaysa nung November 1. Dahil halos hindi nga umusad ang mga sasakyan sa haba nga ng traffic. Ngayon nga ay marami na ulit ang nakapagluwasan kaya nga medyo maluwag na nga ulit ang kalsada. Ito nga ang sitwasyon ngayon dito sa bayan. Medyo marami pa nga bumibisita sa sementeryo pero hindi na nga kagaya nung unang araw. Na halos hindi na nga magkakitaan sa sobrang ang siksikan. Dating nga pala namin dito sa bahay nila Tomato. Hindi pala nila alam na dito nga kami makikikain. Yung usapan ngang iyon ay usapan lang pala namin. Kaya pagdating nga namin sa kanila ay meron pa palang mas nakakatakot sa Halloween. Dahil yung ready ka na kumain ay wala palang ulam. Iniwan ko nga muna itong si Kaka at nag-aya nga itong tatay niya na bumili nga kami ng pang-ulam. Dahil baka wala na nga daw mabilhan sa bayan ay dumiretso na nga lang kami sa muso. Ito na nga lang sana ang Chokes to Go ang bibilhin namin para hindi na nga magluluto. Dahil anong oras na nga din yan at pare-parehas na nga kaming gutom. Ang kaso nga lang ay ubos na daw kaya nauwi na nga lang kami sa pagbili nitong hilaw na manok. Bumili nga lang kami ng 1 kilo dyan at siguro naman ay kasya na nga din yun sa amin. Mabuti na nga lang at naiwanan ko ang wallet ko kaya si tatay nga ang gumastos diyan. Pabalik na nga kami nito at sabi ko nga kay tatay ay dahan-dahan nga lang ang pagmamaneho niya. Eto nga nakikita niyong kalabo ay ganyan nga ang mata ko kapag nga wala akong salamin. Dami-dami na nga lang tayo dahil pati nga iyon sa pagmamadali ko kanina ay nakalimutan ko ngang dalhin. Fast forward na nga nito at hindi ko na nga na-video na naluto na yung manok at nakain na namin. Naglalakad na nga kami nito papunta sa sementeryo. Hindi na nga namin dinala ang sasakyan namin at mahirap na nga at baka wala nga din kami maparadahan doon. At mas masarap nga maglakad dahil marami naman nga kami magkakasama. Ito nga si Kaka ay panay nga ang pananakot din at nung siya na nga ang tinakot namin na hindi nga niya alam kung kanino nga siya kakapit. Dito na nga pala kami dumaan sa may lumang sementeryo para nga mas may thrill. Para nga mas may thrill ang pananakot namin sa mga batang ito. Habang naglalakad nga kami diyan, ari nga si Kaka ay napatigil at siya nga ay may natanawan. Eto nga yung nakita niya at halos mapatalon nga siya sa takot. Na mga oras na iyan ay napahiwalay na nga pala sa amin si Tomato. Dahil bawat matigilan nga namin ay may istorya nga itong tatay ni Kaka. Kagaya na nga lamang nito at bigla na naman nga kami napatigil. At eto nga daw magkakahilerang ilaw ay ito nga daw yung Tagaytay. Malapit na nga kami nito sa sementeryo at bigla nga kaming bumalik. Dahil naalala nga ni Kaka na bibili nga daw ulit siya nung umiilaw na tumatalsik pataas. I-comment nyo na nga lang ang tawag doon dahil hindi ko nga alam kung ano nga iyon. Nakabili na nga kami noon nung unang araw kaso nga lang may part nga na nawala doon. Doon nga lang siya nawala sa bahay kaso nga lang hindi nga niya mahanap at ayoko na nga rin maghanap. Pero sabi ko nga ay nandoon nga lang yun at pag ako nga nakahanap noon ay paiilawin ko talaga yun sa mata niya. Parehong-pareho nga sila ng tatay na kapag nga may nawawalang bagay ay hirap na hirap nga sila sa paghahanap. Pero kapag ako na nga lumapit at makikihanap ay nakikita ko nga kaagad. Pagdating nga namin dito sa bilihan ay nagkaubusan na nga daw noon. At shoutout nga pala sa mga batang ito na kahit ilang beses na nga nilang na-meet si Kaka ay tuwan-tuwa pa rin nga sila pag nakikita siya. Pasensya na nga kayo kung hindi nga ganun ka-jolly si Kaka kapag ka nga nakikita nyo. Dahil hanggang ngayon ay medyo mahiyain pa rin siya dahil hindi pa rin nga siya sanay humarap sa maraming tao.
mo. Isipin nyo na ang gusto nyong isipin, pero ako nga proud mama niya ay masasabi ko talagang sikat na nga ang aming kaka. Dahil wala nga kami nabilhan doon sa isang tindahan, ay pumunta nga kami din sa isang nagtitinda. Kaso nga lang ay nagkaubusan na nga din daw, kaya wala nga talaga kaming nabili. Eto nga at pagalingan na naman kami ng pangaalo ng tatay kay kaka. Bigla na nga lang siya nawala dyan sa mood dahil nasira nga yung plano niya. Nabibili nga daw sila ni Tomato at magpapataasan nga daw sila ng palipad. Eto nga yung nagiging libangan ng mga bata habang nandoon nga sa sementeryo. At sa sobrang daming bata nga din dito ay halos magkaubusan na nga noon. Finally at makakadiretso na nga kami papuntang sementeryo at kanina pa ang ngawit na ngawit ang paa ko. At aring ang aming kaka ay hindi nga maipinta ang mukha dito. Kung mapapansin nyo ay wala na naman nga dito si Tomato. Dahil sumama nga siya sa isang pinsan nila at naghanap pa rin nga ng pinapalipad na iyon. Hindi ko na nga isinama rin si kaka at mahirap na nga baka nga mapahiwalay sa kanila. Bumalik nga itong si Tomato at may nahanap nga sila, kaso nga ipauwi na nga kami. Hindi na nga namin pinalampas iyon at ibinili na nga din namin aring si kaka. Alam niyo naman ang batang ito ay hindi nga masyadong mag-gadget. Kaya kahit sa ganitong simpleng bagay ay binibigay na nga lang din namin. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.